9:50 in the morning. Good morning, Angela. Good morning and happy Tuesday. Happy Tuesday. Ah, nga pala, Tuesday pa lang. Na, diba? At malapit na mag-April. Oo, talaga. Konting ano na lang. Pero sabi, parang ramdam ko kagabi, parang medyo hindi mainit. Oo, lumamig. Hindi ko na feel eh. Parang parang... Hindi rin tayo magkatabi kahapon. hindi tayo magkatabi ha. Walang sinasabi ganun ha. Ito talaga, nanonood ka. Siyempre. Ano ba yung malaki kahapon? Yung, tawag ito? Alin? Yung isang Pilipino, sinasabi ni... Si Dulquesa. Oo. Yung nasa death row ngayon sa UAE na supposedly na-rape siya ng kanyang amo, lumaban at napatay niya yung kanyang amo. Ay, nako. Talaga mahirap ang mag-ibang bayan, lalo na yung mga kasambahay natin na talagang walang magagawa eh. Yes. Kasi nasa malalayong probinsya talaga yan eh, yung mga nare-recruit. Diba? Siyempre sa kagustuhan nila na yung pag-asa na makakabangon sila sa kahirapan, makatulong sa magulang, pamilya, sa anak. Diba? So parang ititiisin na lang nila na mapalayo. Tapos ang liit din naman ng sweldo. Ganun diba? din naman halos, diba? Mag-apply na lang sa'yo. Nangangailangan ka, di ba? Oo, pero tapos na kumpleto ko na yung Kay Angela, talagang buhay amo ka pag naging kasambahay ka ni Angela kasama sa bahay, di ba? Talaga. Magandang umaga po, araw po ng Martes, 28 ng Marso 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon. Ako po si Bill Suriao. Ako naman si Angela Lagunzad. Narito na po ang mga humahataw na balita. Pagpapaalis sa mga illegal occupant ng ilang pabahay sa Bulacan, hindi muna itutuloy ng National Housing Authority. Grupong kadamay na umukupa sa mga housing unit ng NHA sa Pandi, Bulacan, handang labanan ang puwersa ng pamahalaan. Sariling datos sa war on drugs inilabas ng PNP. Kumpirmadong kaso ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration, iisa lamang. Indian national at 3 Pilipinong sangkot umano sa kidnap for ransom operation sa Central Luzon na aresto ng PNP. 3 pang Malaysian nationals na dinukot ng Abu Sayyaf Group noong nakaraang taon, nakalaya na. Mahigit 1,000 residente sa Magdalena, Laguna na tulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Magkatuwang na tinulungan ng UNTV News and Rescue Team at MMDA Rescue ang 4 na biktima ng aksidente sa motorsiklo sa Quezon Avenue kagabi. Ito ang humahataw na balita mula kay Asher Cadapan Jr. live. Asher, good morning. Yes, good morning June. Nagkasagian at sumemplang sa kalsada ang 2 nakamotorsiklo sa may kanto ng Quezon Avenue at Roosevelt bandang alas 9 kagabi. Kapwa nagtamo ng mga gasgas sa iba't ibang bahagi ng katawan ang mga driver ng motor at ang mga angkas ng mga ito dahil sa insidente. Nilapatan ng Pangunang Lunas ng UNTV News and Rescue ang mga tinamong pinsala ng isa sa mga motorcycle rider. Habang ang MMDA Rescue naman ang nagbigay ng Pangunang Lunas sa isa pang rider. Tumanggi naman ang 2 angkas ng mga ito na patingnan sa mga rumeresponding rescuer ang kanilang mga sugat. Matapos malapatan ng Pangunang Lunas ay tumanggi nang magpadala ang 2 rider sa ospital. Ayon sa MMDA enforcer, galing sa magkabilang panig ang mga biktima. Diretso, pag ang sasakyan ay galing sa kabila, so kakain po na siya ng ilang linya para lang mag-U-turn. So yung diretso, doon nagkakaroon ng conflict. Kasi dati po bukas to, so ngayon sarado na. Dito na po sila nag-U-turn para makapunta sa kabilang bound. Mula sa Quezon City, Asher Cadapan Jr., humahataw sa balita. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Hindi na muna itutuloy ng National Housing Authority ang pagpapaalis sa mga miyembro ng kadamay na umukupa sa ilang pabahay ng pamahalaan sa Bulacan. Ito ang hataw na balita ni Mirasol Abugadir.
Ipinagpaliban ng mga opisyal ng National Housing Authority o NHA ang pagpapatupad ng eviction notice sa mga miyembro ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay na sapilitang umukupa sa mga pabahay sa Pandi, Bulacan. Ito ay batay sa isinagawang dialogo ng NHA at mga opisyal ng kadamay kahapon. Magkakaroon po ng profiling ng mga nag-okupa sa 7 pabahay natin sa Bulacan. Okay? Magsisimula ang profiling sa April 3. Isi-shift po from eviction to yung profiling and validation. Binigyan naman ng NHA ng hanggang May 30 ang Housing Board ng Philippine National Police at Armed Forces para magbigay ng pinal na listahan ng mga benepisyaryo ng mga pabahay na nasa Pandi, Bulacan. Ayon sa kadamay, gusto talaga nilang magkaroon ng permanenteng tirahan kaya dapat ayusin ng pamahalaan ang pulisiya sa pagbibigay ng pabahay. Ay hinihiling ho namin talaga na kailangan hindi ho talaga mangyayari ang eviction. Yung aming panawagan bilang kadamay, di kilalanin na po yung mga nag-occupy. Samantala, inaabangan din ng ahensya ang ilalaang budget sa 2018 para sa pabahay ng pamahalaan kung saan mapagsisilbihan nito ang nasa 50,000 informal settlers na naghahanap ng maayos na tirahan. Ako si Mirasol Abugadil, humahataw sa balita. Handang labanan ng mga miyembro ng kadamay ang pwersang ipadadala ng pamahalaan. Ito ang sinabi ng mga pinuno ng grupo sakaling sapilitan silang paalisin sa inukupang mga pabahay sa Pandi, Bulacan. Simula noong 8 ng Marso, aabot na sa 20,000 miyembro ng kadamay ang umukupa sa mahigit 5,000 bakanteng unit ng pabahay sa 6 na project sites ng NHA. Nanindigan ng grupo na hindi lilisanin ang lugar. Nasa kanila na po yun kung dahasin nila kami. Lalaban kami hanggat kaya namin. Lalaban po kami talaga. Wala pong mangyayaring sakitan kung hindi po mangunguna ang mga militar at pulis. Idudulog ng isang grupo ng mga human rights advocates sa United Nations ang mga kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ito ang hataw na balita ni Monokson. Naghahanda ng isang grupo mula sa Catholic Bishops' Conference of the Philippines na magtungo sa opisina ng United Nations sa Geneva, Switzerland. Ito ay upang idulog sa UN ang mga nangyayaring extrajudicial killing sa Pilipinas. Ayon kay Amado Picardal, Executive Secretary ng CBCP, maraming biktima umano ng EJK ang lumalapit sa kanila upang humingi ng tulong. Naniniwala si Picardal na ang mga pagpatay ay state-sponsored o pinapayagan ng pamahalaan. We have mga inside information. Of course, yung iba galing from former mga members of the death squads. There are a lot of police na may nakukonsensya na and we're getting information from them. Naniniwala rin ang grupo ni Picardal na totoo ang palit-ulo scheme sa anti-drug operations ng Philippine National Police dahil sa mga buhay na saksi at mga opisyal ng PNP na nagtapat umano sa kanila. Gayunman, wala pa natatanggap na reklamo kaugnay dito ang Commission on Human Rights. We have not found out any to that effect, no? Any findings to that effect that it's state-sponsored or there is a policy of government against that. Sa buwan ng Mayo, maglalabas ang CHR ng ulat hinggil sa mga drug-related killings. Sa kabila nito, desidido pa rin ang grupo ni Picardal na idulog ang issue sa international community. Walang mangyari dito . You know, the CHR, okay, they can do investigation, pero up to that lang, di ba? Wala namang teeth talaga ang CHR, di ba? Sa ngayon ay kinukumpleto pa ng grupo mula sa CBCP ang mga dokumento na dadalhin sa United Nations. Mula sa Quezon City, Mon Hokson, humahataw sa balita. Sa iba pang balita, nag-urong na ng kanilang demanda ang 29 na biktima ng rent-pangay scam laban sa itinuturong utak ng modus operandi na si Rafaela Anunciacion. Ito ang hataw na balita ni Roderick Mendoza. Nais makaiwas sa abala. Ito ang dahilan ng ilan sa 29 na biktima ng rent-pangay scam kaya iniurong ang demanda laban kay Rafaela Anunciacion. Si Anunciacion ang itinuturong utak ng modus operandi. Nakuha na po yung unit . Misis ko ang nag-ano nun . May pinakano sa akin yung unit .
Ngunit hindi ito mangangahulugan na madidismiss na ang kaso laban sa mga pasimuno ng Rentangay. It will depend on the evidence to be submitted by the Regional Highway Patrol Group as well as the other individual complainants. Sa pagpapatuloy ng pagdinig kahapon sa DOJ, dumalo si Anunsasyon upang sagutin ang mga reklamo ng mga nabiktima mula sa Bulacan. Sabi niya hindi sila nagtungo doon upang umupa ng sasakyan. Hindi sila nagsasabi ng totoo. Sabi naman ng isa pang inirereklamo, napilitan lamang ang mga biktima na magdemanda. Kondisyon umano ito ng PNP Highway Patrol Group bago maibalik sa may-ari ang mga sasakyang naipasok sa scam. Kapalit daw nung bawi ng sasakyan complain. Tikom naman ang bibig ng HPG Calabarzon ukol dito. Itutuloy ang pagdinig sa mga reklamo ngayong Biyernes. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita. Nakalaya na ang 3 pang Malaysian nationals na dinukot ng bandidong grupong Abu Sayyaf noong nakaraang taon sa karagatang sakop ng Sabah, Malaysia. Ito ang hataw na balita ni Dante Amento. Nailigtas ng Armed Forces of the Philippines sa sulu ang 3 pang Malaysian nationals na bihag ng bandidong Abu Sayyaf Group. Kinilala ang mga biktima na sina Muhammad Jumadil Rahim, Muhammad Ridzuan bin Ismail at Fandi bin Bakran. Ang mga ito ay kabilang sa 5 crew ng isang tugboat na dinukot ng ASG noong nakaraang taon sa karagatan ng Lahad Datu sa Sabah. Ayon sa AFP, malaking tulong para matunton ang kinaroonan ng 3 ang impormasyon mula sa 2 kasamahan ng mga ito na unang na-rescue noong nakaraang linggo. There was no armed engagement, there was no firefight, no. Ang nangyari, they were abandoned dahil they are on the run nga. So naghahanap talaga sila ng lugar where no militaries are operating. Nagpasalamat naman ang mga kinatawan ng Malaysian government sa pagkakaligtas sa mga biktima. It is not easy to rescue kidnapped victim alive, especially during this offensive operation by the Armed Forces of the Philippines. So with you, high regards to the Armed Forces of the Philippines, I wish to thank you again, sir, for all the effort. Sa ngayon, 29 pa ang bihag na hawak ng Abu Sayyaf. 20 sa mga ito ay mga dayuhan na kinabibilangan ng 12 Vietnamese, 7 Indonesian at 1 Dutch, habang ang 9 ay mga Pilipino. Mula sa Zamboanga City, ako si Dante Amento, humahataw sa balita. Naaresto na ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang kidnap for ransom group na umunoy ng bibiktima ng Indian national sa Central Luzon. Ito ang hataw na balita ni Grace Casin. Huli sa entrapment operation ng Philippine National Police ang 4 na umunoy membro ng Kidnap for Ransom Group. Ito ay sina Gurmeet Singh, isang Indian national at umunoy leader ng grupo. Ang 3 Pilipino na sina Jeffrey Cabading, Francis Castro at Gregorio Peña. Nag-ooperate umano ang grupo sa Nueva Ecija, Bataan at Pampanga. Series na yung mga cases ng kidnapping nila, puro Indian ang biktima. Ang pagkakahuli sa mga suspect ay bunga ng follow-up operations matapos silang makakuha ng ransom money mula sa pamilya ng biktimang si Hanvinder Singh ng Llanera, Nueva Ecija noong March 9. 10 milyong pisong ransom money ang unang hiningi ng mga suspect, subalit na ibaba ito sa 600,000. Baba na yung dun sa van, 4 tao, tsaka 2 dun motor, tsaka yung isa Pilipino, isa Bombay. Uhuli na sila. Tapos dampot doon na sa lagay nila ban. Agad namang nakipag-ugnayan sa mga pulis ang pamilya ng biktima kaya naaresto ang mga suspect. Na-recover sa mga ito ang ibinayad na 600,000 pisong ransom money, granada, baril at mga bala. Pinaghahanapan ng mga otoridad si Kicker Singh na umano'y miyembro din ng grupo. Mula sa Camp Crame, Grace Casin, humahataw sa balita. And for the news in Asia, here's Nina Bascon from Melbourne, Australia. Yes, Nina. Thank you, Monica. Spring is the season which brings out one of the 2 phases of rapeseed in China. Rapeseed flowers are in full bloom in spring to become tourist attraction in Hangzhou. There are some 75,000 hectares of rapeseed plants in this basin area in northwest China's Shanxi province.
By autumn, rapeseed will turn into cash crops which produce up to 150,000 tons of edible and industrial oils in Hanjung alone. Rapeseed in the spring season is becoming a cash crop in kind for Hanjung as well. Local authorities have organized 6 annual rapeseed sightseeing tours. This year, there are 4 sightseeing routes on offer in Hanjung. Meanwhile, residents of the town of Airlie Beach in North Queensland, Australia began filling sandbags on Monday in preparation for Cyclone Debbie. The Australian Bureau of Meteorology said the storm has already reached Category 4. State Premier Anastasia Palaszczuk warned it would be the most powerful storm to hit the country since 2011. About 3,500 people left low-lying township near Townsville, while authorities advised 2,000 more people in the town of Bowen to also leave. A Category 5 storm is the strongest on the 5-step Saffir-Simpson scale of hurricane intensity. So, a very clear message to families now in those areas where the winds are picking up. Please stay safe, stay off the roads, stay in a safe place in your house with your family and friends. And those are the latest in Asia and Australia. Back to you, Monica. Thank you, Nina, from Melbourne, Australia. Puntahan na po sa Radyo La Verdad, 13.50. Totoong balita, tunay na kalinga para sa kapwa with Attorney G, Beth at Jocas. Good morning. Good morning, June. Good morning, June. And happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. 72nd. Oo, 76. Magpapakain ka mamaya, Tita Angel? Bakit ako? Hindi ngayong umaga, breakfast. Oh, yun, lagi naman breakfast sa babae. Diba? Kasi kadalasan, di mo na kami niyayaya. Ayun naman, Diba? alam mo, pag Tahimik ka lang, tahimik ka lang. Alam mo, pag pamilya, hindi na kailangan imbitahin. Yes. Wala pala Kasi pangulo parte dito. na yun ang ginagawa. Wala ang pangulo dito, nasa Davao pala. Nasa Davao. Nasa Davao Davao. pala siya. At doon siya. Wala daw hindi daw magiging magarbo. Oo. Wag kayong papadala ng mga mamahaling gamit, Rolex, bawal Nako. Rolex. Bawal ang mga BMW. Buhok buwig. Bawal. Basta dapat ay dasal lang ang ating ibibigay at iaalay sa ating Pangulo para mas Dagdalakas. Mukhang At ano saka nangyari boto pa yata. sa Time Magazine. Ang nangyari yata, Prof. George, nang umuwi siya over the weekend, tuloy-tuloy na, hindi pala siya bumalik ng Maynila kahapon. So, of course, in anticipation of his birthday. Yes. Ayun. So, kung babalik pa niya ng Maynila, baka bukas na. Bukas na ng hapon. Ano Laro na lang sila ng mga apo niya. Oo, siyempre, pagka naman. 10 na apo niya. Dami na pala. May baby pa. Yung kahuli-hulihan, siyempre si Stonefish. Stonefish. Kita mo naman, pangalan. Haba din ang nickname. Si Tita Beth daw, pag magkaanak siya na sunod, tawag niya ng octopus. Kita mo. Kala ko stone face. Hindi. Sige. Rayfish. Maraming salamat. Stingray. Narito mga dapat abangan sa ikalawang paghataw ng mga balita. Ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ipinagdiriwang ngayong araw. Kaunti pang panahon at lakas upang maharap ang problema sa bansa, birthday wish ng Pangulo. Panukalang batas upang ipagpaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections hanggang 2020 inihain sa Kamara. New York Times documentary laban sa anti-drug war ng pamahalaan, isang destabilisasyon sa Duterte administration ayon sa Malacanang. Pagkuha ng testimonya ng Filipino death row prisoner na si Mary Jane Veloso, pinigil ng Court of Appeals. At pagbabawal ng mercury sa mga paaralan, pinag-aaralan ng Department of Health. Ika-72 kaarawan ni Pangulong Rodrigo Duterte ipinagdiriwang ngayong araw. Kaunti pang panahon at lakas upang maharap ang problema sa bansa. Birthday wish ng Pangulo. Panukalang batas upang ipagpaliban ng barangay at sangguniang kabataan elections hanggang 2020 inihain sa Kamara. New York Times documentary laban sa anti-drug war ng pamahalaan, isang destabilisasyon sa Duterte administration ayon sa Malacanang.
Pagkuha ng testimonya ng Filipino death row prisoner na si Mary Jane Veloso, pinigil ng Court of Appeals. At pagbabawal sa paggamit ng mercury sa mga paaralan, pinag-aaralan ng Department of Health. Sa detalye po ng mga balita, ipinagdiriwang ngayong araw ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang ika-72 kaarawan. At tulad ng nakagalian, magiging simple lamang ang kanyang selebrasyon kasama ang pamilya at mga kaibigan. Ito ang humahataw na balita ni Rosalie Cos. Ngayong araw ang kauna-unahang pagkakataon na ipagdiriwang ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kaarawan bilang pinakamataas na pinuno ng bansa. Ngunit ayon sa Pangulo, wala siyang balak magkaroon ng magarbong selebrasyon para sa kanyang 72nd birthday. Simple rin anya ang kanyang birthday wish. I only ask God that give me a little bit of time, a little strength to surmount the problems of the country, and that I'd be able to, not really to solve, but maybe mitigate some of the rigors of governance. At ang problema. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, nakaugalian na ni Pangulong Duterte na ipagdiwang ng simple ang kanyang kaarawan kasama ng pamilya at mga kaibigan. Sabik din itong makapiling ang kanyang mga apo. I would be very glad to spend my time with my newest grandson, Stone, and the rest of my children and grandchildren. That would have been the greatest gift that I can ask in this planet. March 28, 1945 nang ipanganak sa Maasin, Southern Leyte si Pangulong Duterte. Hiling naman ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Duterte na matupad ang pangarap nito para sa bansa at manatiling malusog sa kabila ng kinakaharap niyang mga issue at problema. Mula sa Quezon City, Rosalie Cos, humahataw sa balita. Nagpakita naman ng suporta kay Pangulong Rodrigo Duterte ang mga overseas Filipino workers sa Paris, France kasabay ng kanyang kaarawan ngayong araw. Ito ang humahataw na balita ni June Garin. Nagtipon ang ating mga kababayan sa harapan ng Eiffel Tower sa Paris, France bilang pagtutol sa inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Giit ng grupo na malaki na ang nabago sa Pilipinas sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Duterte. Maraming na itulong si Duterte sa mga OFW sa buong mundo at saka sa pagbabago ng ating Pilipinas laban sa mga drug addiction, lahat. Na hindi ang presidente inuuna ang mga korupsyon, kundi ang kabutihan ng mga katutubo. Dahil mga katutubo ngayon, napakatalino. Subalit sa kabila ng batiko sa Pangulo, patuloy ang suporta ng grupo sa mga programa ng administrasyon. I like for Duterte's heart, the history, the no corruption, no narcotic, protect the country, protect all. This is very so good man for me, I think. Kaalinsabay nito, ipinabot rin ng Pilipino sa Paris ang kanilang pagbati sa Pangulo na nagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayong araw. Happy birthday, Presidente Duterte. Masayang-masaya ako dahil ikaw ang napiling presidente. Dahil sa Pilipinas, Maligayang kaarawan para sa kanya at natutuwa ako sa lahat ng magagandang ginawa niya sa ating Pilipinas. Maraming salamat. I love Duterte. Mula dito sa Paris, France, ako si June Garin, humahataw sa balita. Nangunguna pa rin si Pangulong Rodrigo Duterte sa online poll para sa 100 most influential people in the world ng Time Magazine. 4% ng boto na ang nakuha ng Pangulo na sinundan ng Head of State ng Vatican na si Pope Francis, Russian President Vladimir Putin, Facebook co-founder Mark Zuckerberg at Canadian Prime Minister Justin Trudeau. Ang Time 100 ay taunang listahan ng mga pinaka-maimpluwensyang tao sa buong mundo mula sa larangan ng sining, politika, business at science and technology. Nag-umpisa ang online voting noong Biyernes at matatapos ng 16 ng Abril. Sa April 20 naman, inasang i-anunsyo ang pinal na resulta. Naniniwala naman ang Malacanang na pinondohan ang inilabas na documentary ng New York Times upang sirain ang reputasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Iginiit rin ng palasyo na hindi kinikilala ng Human Rights Watch at iba pang katulad na grupo ang kultura ng Pilipinas sa pagtuligsa nito sa anti-drug war ng pamahalaan.
Ito ang humahataw na balita ni Rosalie Cruz. Malinaw na destabilisasyon sa Duterte administration ang layo ng New York Times documentary ayon sa Malacanang. Nakapaloob sa 15 minutong video ang mga pagpaslang o vigilante killings na umano'y nangyayari sa bansa. Ilang artikulo rin ang inilabas ng New York Times nitong nakalipas na linggo na tumatalakay sa anti-drug war ng pamahalaan. Ayon kay Presidential Spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, halatang pinondohan ito ng mga partikular na personalidad at politikong nais paalisin sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ipinagtanggol din ng Malacanang ang naging pahayag ni Pangulong Duterte kamakailan patungkol sa paglaban sa problema sa iligal na droga. Well, I am sorry. I have to clean up and until such time nga mapatay ang mga drug lord. Wala ni sila sa dalan, pagabi maglakaw-lakaw og mahurot. I'm sorry. Mingon mo nga pobre mo. That's not an answer. May problema ko. 4 million addicts. Do you want more, another 4 million? Para naman sa Human Rights Watch, pag-amin nito ni President Duterte na target ng kampanya kontra iligal na droga ang mga mahihirap na mamamayan. Subalit paliwanag ng Malacanang, nais lamang bigyang diin ng Pangulo na hindi sapat na dahilan ng kahirapan upang magtulak, gumamit o magbenta ng shabu. Sinabi rin ni Undersecretary Abella na hindi dapat padalos-dalos ang HRW at iba pang grupong katulad nito sa pakikialam sa pamahalaan ng Pilipinas dahil malinaw anya na kawalan nito ng pagkilala sa kultura ng bansa. Mula sa Quezon City, Rosalie Cruz, humahataw sa balita. Inihain ni Surigao del Norte Representative Robert Ace Barbers ang panukalang batas na layong ipagpaliban ang nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections sa October 2017. Batay sa House Bill No. 5359, isasagawang eleksyon sa Mayo 25, 2020. Ayon sa kilalang kaalyadong kongresista ni Pangulong Rodrigo Duterte, inihain niya ang panukalang batas bunsod ng pahayag ng Pangulo na mayroong mga barangay official na protektor ng illegal drug operations. Kasama rin sa proposed bill ang probisyon na pagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na magtalaga ng mga officer in charge sa oras na matapos na ang termino ng mga nakaupong barangay officials. Iginiit naman ng isang election lawyer na kailangang amyendahan ng konstitusyon kaugnay sa plano ni Pangulong Duterte na magtalaga na lamang ng barangay officials. Ito ang humahataw na balita ni Aiko Miguel. Labag sa batas ang pagtatalaga ng isang barangay official ayon sa election lawyer na si Attorney Romulo Macalintal. With due respect to the advices ng Pangulo, yan ay hindi maaaring gawin sapagkat sa ilalim ng ating saligang batas, maliwanag na ang barangay officials ay elective local officials. Posible lamang itong mangyari kung amyendahan ang saligang batas na nakasaad sa Section 8 Article 10 ng 1987 Constitution. Sa ilalim nito, dapat elective o dumaan sa proseso ng halalan ang local officials. Amyendahan mo ang saligang batas na kung saan nagbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo o sa sino man na mag-appoint na lamang ng local elective officials. 7 buwan na lang ang natitira bago ang barangay at SK elections sa October 23, 2017. Ayon kay COMELEC Chairman Andy Bautista, hinihintay lang din ng COMELEC ang magiging direktiba ng Pangulo kung ipagpapaliban ang halalan. So we have to study that matter carefully, but eventually it will be Congress that will need to pass a law in order to postpone the election. Samantala, ipinanukala naman ni Attorney Macalintal na wag na lamang maghalal ng mga barangay councilor o kagawad. Ito ay upang mapadali ang pagbabantay ng pamahalaan kung sino ang mga nasasangkot sa iligal na droga sa mga barangay. Mula sa Manila, Aiko Miguel, humahataw sa balita. Mahigit 1 taong nagtiis ng pang-aabuso sa mag-asawang Singaporean ang isang Filipino domestic helper. Ngunit kahapon, pinabura ng korte ang Pinay DH matapos hatulan ng pagkakabilanggo ang kanyang mga amo. Ito ang humahataw na balita ni Marge Pelayo. Pinatulan
Isinulang guilty ng Singapore court ang isang mag-asawa matapos pagmalupitan at gutumin ang kasangbahay na Pilipino. Sa salaysay ni Telma Oyasan Gawidan, bumagsak ang kanyang timbang sa mahigit 29 na kilo na lamang sa loob ng 15 buwan na paninilbihan sa mag-asawa. Ayon sa panig ng prosekusyon, hindi binibigyan ng sapat na pagkain ng mag-asawa si Gawidan na labag sa patakaran ng bansa kaugnay sa mga dayuhang manggagawa. Pinatawan ng 3 linggong pagkakabilanggo at multang 10,000 Singapore dollars si Lim Chun Hong, habang ang misis nito ay makukulong naman ng 3 buwan. Nagbayad rin ang mag-asawa ng tig 20,000 Singapore dollars na danyo sa biktima. Clients, they feel a sense of relief. They were hoping to, in fact, commence their jail term, but in light of the appeal by the prosecution, that will have to be delayed. Nakatakda namang iapila ng prosekusyon ang desisyon ng korte upang mapatawan ng mas mabigat na parusa ang mag-asawa. Ayon naman sa abogado ng mag-asawa, ito ang kauna-unahang pagkakataon na may nahatulan sa naturang kaso sa bansa. The nature of the offences faced by my clients were the first of its kind in Singapore. That of depriving or not providing adequate food for their domestic helper. Ako si Marge Pelayo, humahataw sa balita. Pinigil ng Court of Appeals ang pagkuha ng testimonya kay Mary Jane Veloso laban sa kanyang mga recruiter na sina Maria Cristina Serio at Julius Lacanilao. Isang temporary restraining order ang inilabas ng CA 11th Division na magtatagal sa loob ng 60 araw. Ginawang basehan ng TRO ang desisyon ng Supreme Court na ang deposition ay para lamang sa civil cases. Ngunit ayon kay Attorney Edre Olalia, iba ang sitwasyon ni Veloso dahil nasa death row ito at hindi maaaring makauwi upang tumestigo sa harap ng korte. Dapat aniyang payagan ng korte na makuna ng salaysay ang OFW, lalo na't binigyan naman ang kabilang panig ng pagkakataon na kontrahin ang sasabihin nito. Ipinagpaliban sa ikalawang pagkakataon ng Court of Appeal sa Al Ain, United Arab Emirates ang desisyon kung itutuloy ba o hindi ang death sentence sa Filipino worker na si Jennifer Dalquez. Ayon sa Department of Foreign Affairs, hindi dumating sa pagdinig kahapon ng isa sa mga anak ng napatay nitong employer kung kaya inilipat na lamang ito sa Abril 12. Nakulong si Dalquez noong December 2014 at nasintensyahan ng kamatayan noong May 2015 matapos mapatay ang employer na nagtangka umanong pagsamantalahan siya. Nagsagawa naman ng vigil ang grupong migrante upang ipanawagan sa pamahalaan na gumawa ng hakbang upang mailigtas ito. Kailangan tignan ng gobyerno yung mga diplomatic channels, diplomatic forms ng pakikipag-ugnayan sa gobyerno ng UAE para maligtas si Jennifer. Isinusulong ng Department of Agrarian Reform ang isang panukalang batas na magbibigay daan sa pagbibigay ng libreng lupa sa mga magsasaka. Itong humahataw na balita ni Ray Pelayo. May natitira pang 600,000 hektarya ng lupa na dapat ipamahagi ang Department of Agrarian Reform. Ayon kay DAR Secretary Rafael Mariano, posibleng madagdagan pa ito kung maipapasa sa Kongreso ang Genuine Agrarian Reform Bill. Ito po yung magbibigay ng full authority sa DAR na yung hindi pa nasasaklaw na mga lupa, mga hasyenda at mga plantasyon ay maaari pong masaklaw. Sa ilalim ng panukalang batas, maaari na ring maging libre ang mga ipamamahaging lupa ng pamahalaan. Sa tala ng DAR, nasa 65 billion pesos ang hindi pa nababayarang lupa na naipamahagi sa mga magsasaka. At ayon sa kalihim sa umiiral na batas ngayon, ay posible pang mabawi sa mga magsasaka ang kanilang mga lupa. Pag po strictly pinatupad yun yung 122,000 ARBs natin nanganganib na mailit yung kanilang lupa. Sinabi rin ng kalihim na kabilang ang isyong ito sa tatalakayin sa pagpapatuloy ng peace talks sa Abril sa pagitan ng pamahalaan at National Democratic Front of the Philippines. Mula sa Quezon City, ako si Ray Pelayo, humahataw sa balita. Pinag-aaralan ng Department of Health ang pagbabawal sa paggamit ng mercury sa mga paaralan. Kasunod ito ng insidente ng pagkatapon ng chemical na ito sa Manila Science School. Ito ang humahataw na balita ni Leslie Longbowen.
275 mga estudyante, guro at tauhan ng Manila Science High School ang kasalukuyang isinasailalim sa medical examination. Ito'y matapos aksidenteng matapon sa paaralan ang nasa 60 milliliters ng mercury noong Marso 11. Dahil dito, pinag-aaralan ng Department of Health kung dapat na bang ipatigil ang paggamit ng kemikal na ito sa mga paaralan. Mamalangkatin na bunsod sa pangyayaring to, titingnan kung magkakaroon ng policy ngayon na ito ay iban o gamitin, pero ayon lamang sa mga kondisyon na nararapat at dapat sundin. Samantala, iniimbestigahan na rin ng DepEd ang nangyaring mercury spill upang malaman kung may nagkaroon ng kapabayaan kaya ito nangyari. Nagpaalala naman ang Department of Education sa mga paaralan na sumunod sa mga patakaran pangkaligtasan sa mga science laboratory upang makaiwas sa disgrasya. Ayon pa kay Education Undersecretary Jesus Mateo, dapat ay laging handa ang mga guro sakaling mangyari ang ganitong insidente. Kailangan aware yung mga teachers natin teaching yung mga science, yung mga hazards doon sa science laboratory. Ano yung worst thing that might happen, ano yung reaction kung sakali man may mangyari. Kabilang sa mga masasamang epekto ng mercury sa katawan ay ang pagkahilo at sakit ng ulo. Maaari rin itong maapektuhan ng memorya at ilang bahagi ng katawan tulad ng bato, atay at puso. Leslie Longbowen, humahataw sa balita. Samantala, alamin natin ang balita sa labas ng bansa mula kay Bert Cerudo, live mula sa Dubai, UAE. Bert, go ahead. Thank you, Angela. Here are the news from abroad. Volcanologists from Italy's National Institute of Geophysics and Volcanology are using technology to study the changes on Sicily's Mount Etna. Following a series of violent eruptions, the team used drones, thermal imaging cameras, and GPS devices. The volcano, one of the most active in the world, has been largely dormant for the last 2 years, but it sprung to life on February. Researchers are now seeking to track the causes of the latest eruptions and map their effects on the summit. The results and new imagery will also be used for a 3D construction of the Etna. Also, added to a database of information that can be used to monitor and study volcanic activity will also be made. Meanwhile, the electronic ban on direct flights to the United States and Britain could have an impact on Istanbul Ataturk Airport. The United States and Britain forbade devices bigger than a cell phone being carried into a cabin. Thus, effective on direct flights from several Middle East and North African states in response to unspecified security threats. Some suspect there might be economic reasons behind the new rules rather than security concerns. More than half of international passengers at Turkish Airlines are transit customers who could instead travel through Europe or other hubs. In other news, Planned Parenthood views the Friday withdrawal of the healthcare bill as a temporary reprieve, not the end of a threat to its existence. Jihan Malones has the news. The National Health Organization Planned Parenthood would have lost federal funding under the sweeping healthcare overhaul legislation. Officials of the organization anticipate further attempts by Republicans to curb its participation in federally funded public health programs, a major source of its funding. You know, we feel like it's a real victory for the millions of women and men in this country who are standing up to demand their access to health care not be taken away. I was a proponent of the Obamacare to begin with. I mean, I know there's some results in the cost going up, but I think the alternative that the Republicans were proposing would not have addressed that issue anyways. I'm happy that Planned Parenthood is still being funded. In a major setback for Republican President Donald Trump, U.S. House of Representative leaders pulled the health care bill after a rebellion by Republican moderates, and the party's most conservative lawmakers left them short of votes. Democrats were unified against it. Jihan Malones, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the news from abroad. Back to you, Angela. Thank you, Bert Cerudo, reporting live from Dubai, UAE. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com.
At abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Apela ng ilang taxi drivers na ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab, hindi pinagbigyan ng LTFRB. Ilang kumpanya ng langis nag-rollback sa presyo ng diesel at kerosene. 2 patrol aircraft mula sa Japan na makatutulong sa pagbabantay sa maritime borders ng Pilipinas dumating na sa bansa. At mahigit 1,000 residente sa Magdalena, Laguna na tulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Apela ng mga taxi drivers na ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab, hindi pinagbigyan ng LTFRB. Ilang kumpanya ng langis nag-rollback sa presyo ng diesel at kerosene ngayong araw. 2 patrol aircraft mula sa Japan na makatutulong sa pagbabantay sa karagatang sakop ng Pilipinas dumating na sa bansa. Mahigit 1,000 residente sa Magdalena, Laguna natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Sa detalye po ng mga balita, natanggap na ng Philippine Navy ang 2 eroplano na galing sa Japan. Gagamitin ang mga bagong dating na surveillance planes sa pagpapaigting sa maritime security ng bansa. Ito ang mahataw na balita ni Marge Pelayo. Dumating na kahapon sa bansa ang 2 TC-90 surveillance aircraft mula sa Japan. Bahagi ito ng kasunduan sa ilalim ng Administrasyong Aquino sa Japanese government upang mapaunlad ang maritime capabilities ng bansa. Ayon kay Japanese State Minister for Defense Kenji Wakamiya, nagpapakita ito ng kanilang sinseridad na tumulong sa pagpapaigting ng seguridad sa Asia-Pasipiko. フィリピンは我が国のシーレーンに面する地政学的にも大変重要な国であり、アジア太平洋地域において南シナ海情勢をはじめとする多くの安全保障上の課題が存在する中、我が国とフィリピンが地域の平和と安定のために協力をするということは、この意義がmas高まってきております。 3 pang patrol planes ang nakatakdang ipadala ng Japan sa Pilipinas bago ang Marso ng susunod na taon. Sinabi naman ni Defense Secretary Delfin Lorenzana, gagamitin ang mga eroplano sa iba't ibang misyon ng Armed Forces of the Philippines. These planes are expected to enhance our country's capacity in maritime security as well as provide the Philippine Navy the needed air asset for their other missions such as humanitarian assistance and disaster relief, transportation and maritime domain awareness, maritime air surveillance and intelligence surveillance reconnaissance, ISR. Marge Pelayo, humahataw sa balita. Nag-rollback ang presyo ng diesel at kerosene ng ilang kumpanya ng langis ngayong araw. 25 sentimos ang nabawa sa kada litro ng diesel na Shell, Petron, Sea Oil at Flying V. 15 sentimos naman ang ibinaba sa presyo ng bawat litro ng kerosene, ngunit walang naging paggalaw sa halaga ng gasolina. Samantala, nagpatupad din ng 25 sentimos na rollback sa diesel ang kumpanyang Total, Jetty, Eastern Petroleum at Unioil. Ipiniliwanag ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board na labag sa batas ang hinihiling ng ilang grupo ng mga taxi driver na ipahinto ang operasyon ng Uber at Grab. Ito ang humahataw na balita ni Joan Nano. Tanging ang paglilimita sa aplikasyon at pamasahe ng mga transport network vehicle ang nasa kontrol ng Land Transportation, Franchising and Regulatory Board. Ayon kay LTFRB Board Member Attorney Eileen Lizada, nasa kamay ng Kongreso ang pag-amyenda sa ilang probisyon ng batas hinggil sa TNVS operations sa bansa. Hindi ho yan level namin sa LTFRB because even the department order states na we will await legislation from Congress and ang pwede namin gawin is to limit the numbers nila. Yun ako ang kaya. Ginawa ng LTFRB ang pahayag matapos na magprotesta kahapon ang ilang grupo ng mga taxi driver. Hiling nila sa ahensya, dapat nang ipatigil ang operasyon ng Uber at Grab. Kumari,
tanggalin na yung illegal na yan, hindi sila late mo eh. Malaki na anila ang nawawala sa kanilang kinikita dahil sa matinding kompetisyon sa Uber at Grab. Mula sa dating 700 pesos, umaabot na lamang ngayon sa halos 500 ang kanilang naiuuwi sa maghapong pamamasada. Ayon sa Philippine Transport Network Organization, mas maliit ito kumpara sa 1,500 pisong kinikita ng isang TNVS driver sa loob ng 12 oras na pagbiyahe sa isang araw. Sa datos ng LTFRB, umaabot na sa higit 2,000 mga transport network vehicle ang bumabiyahe sa Metro Manila ngayon, habang mayroon pang mahigit 30,000 aplikasyon ng mga TNC ang nakabinbin sa ahensya. Mula sa Quezon City, ako si Joan Nano, humahataw sa balita. Mga balita naman sa iba't ibang panig ng bansa ang ihatid sa atin nating mga correspondent sa ating Balitang Promdi. Mula po sa Davao City, alamin natin ang mga balita sa Mindanao mula kay Victor Cozare. Maayong buntag, Victor. Maayong buntag, June. Maayong buntag kang Kuya Daniel. Ani ang mga balita gikan sa Mindanao Region. Pagaisgutan karong adlaw sa sesyon sa Konseho sa Zamboanga City ang problema sa congestion sa City Jail. Gilauman nga motambong isip resource persons ang mga taga BJMP, City Police Office ug ang Fiscal Officer gikan sa Hall of Justice. Pagaisgutan kung unsa ang mga pamaagi aron masulbad ang problema sa nagdasok na nga mga piniriso. Sa karon mokabat na sa 2,500 ang piniriso sa Zamboanga City Jail, triple na ang maong kadaghanon sa maximum capacity niini nga 800 lamang. Hugtan pa sa Overseas Workers Welfare Administration ang pagbantay sa nabilin na nga mga anak sa mga OFW nga gikan sa Davao Region. Kini aron masiguro nga dili sila maabuso sa mga taong gibinlan kanila. Ani ang report ni Janice Inhente. Usa ka bag-ong programa ang ilusad sa Overseas Worker Welfare Administration o OWA Region 11. Tumong niini nga maprotektahan ang nabilin nga mga anak sa mga overseas Filipino workers sa Davao Region batok sa pagpang-abuso. Isang pamamaraan upang paigtingin natin to enhance yung kampanya natin at coordination among government agencies to promote welfare assistance, prevention, remedial mechanisms against child abuse and exploitation, particularly on the children of OFWs. Gitawag kining Convergence Program. Sa maong programa, pagabantayan sa OWA ang mga anak sa OFWs. Ang tanang mapamatud-an nga nakasinati og pagpang-abuso, matagaan og tabang og temporaryong sagupon sa DSWD. Ang maong departamento na usab ang makigsabot sa uban pang buhatan sa panggamhanan mahitungod sa pagahimoong legal nga mga lakang batok sa mga suspetsyado. May seminar tayo on the protection of children of OFWs at ang madumduman nga ni atong November 2016 usa ka 2 anyos nga anak sa OFW ang namatay sa Kalinan, Davao City. Kini tungod sa gihimong grabeng pagpamunal sa mga tawo nga gisaligan nga magbantay sa bata. Gikan sa Dakbayan sa Davao, ako si Janice Inhente, humahataw sa balita. O kana ang mga balita gikan sa rehiyon sa Mindanao. Balik dia sa kauluhan, June. Daghang salamat, Victor Cosare, live mula sa Davao City. Sa Baguio City naman, alamin natin kay Bradley Robusa ang mga balita sa Luzon na imbag abigat. Bradley. Naimbag na bigat, June. Dagitoy ti damdamag nga naala tayo ditoy Luzon Region. Pumarparpak iti proseso, ti panakaisubli ti Highway Patrol Group Calabarzon sa jayluglugan nga nairaman iti rent sang laskim para kadagiti agpaisong akin bagay kadagitoy. Daytoy ti damdamag kini Sherwin Kulubong. Nasa 300 na ang mga sasakyang na ibabalik ng Highway Patrol Group Calabarzon sa mga bangko at sa mga tunay na nagmamay-ari nito matapos masangkot sa malawakang rent sang scam. Ayon kay Police Senior Inspector Myra Nobilia, tagapagsalita ng HPG4A, mas bumilis na ang pagproseso nila ng mga naisosoling sasakyan. Ito'y dahil na ibibigay na sa kanila ng mga claimants ang lahat ng hinihingi nilang dokumento. At mostly itong huling release namin ay mga bangko na yung kumukuha. Dahil yung iba nagsusurrender na sa bangko.
Umabot sa 463 na mga sasakyan ang mga narecover ng Highway Patrol Group Calabarzon matapos itong kusang isuko ng mga pinagsanlaan nito. Ngunit aminado ang HPG na marami pang mga sasakyan na sangkot sa modus operandi ang hirap na silang mabawi. Posibleng itinago umano ang marami sa mga ito at dinala na sa malalayong mga lugar. Sa tala ng HPG, nasa 2,000 mga sasakyan ang nasangkot sa Rensangla scheme. Mula sa Laguna, ako si Sherwin Kulubong, humahataw sa balita. Baguio City, dagiti remittances nga nagapo sa Jay na dumadumang nga ecozone sa Jay Syudad. Dati kat kalpasan nga bumaba, idi daytoy ginapalabas nga tawon. Daytoy ti hataw nga balita ni Grace Doctolero. Posibleng agresulta ti panagkurang ti pondo ti lokal nga gobyerno ti panagbaba ti remittances ti economic zone sa Jay Baguio City. Idi na palabas nga tawon. Manipod 220 milyon a pesos nga tinarget ti lokal a gobyerno idi 2016. Nakornong laing daytoy ti sangagasot 35 milyon. Ti kunan ni Director Charito Plaza ti Philippine Economic Zone Authority Weno Peza. Tiga po daytoy ket napasaran nga kalamidad ditoy syudad idi na palabas nga tawen. Iti bangir daytoy sinigurado lata ni Director Plaza ngagtultuli nga makaitad ti trabaho ti PESA ditoy syudad. We want in PESA that all the potential lands should already be included in our promotion by inviting investors throughout the world. Kinapudno na, doang kumpanya ti Information Technology, tagpalawat ti uneg ti economic zone ti Baguio, itilwakan iti sumarsaruno nga aldaw. At dapat addo mga lugar dito'y Baguio, nga plano ay rekomenda nga potential economic zone. We will also bring development sa ating neighboring towns in our city of Baguio. Particularly Tuba, possibly Sablan, possibly Tublay. Yung sinabi ni Director General na Mineral Economic Zone, possibly Tugon. Mula dito sa Baguio City, ako si Grace Doctolero, humahataw sa balita. Agyamanak Brother Robusa live mula sa Baguio City. At para naman po sa mga balita sa Visayas, nasa Cebu City si Deb Riveral. May buntag, Deb. Yes, daghang salamat June ug maayong buntag sa atong mga kasangbahay. Aniya na ang mga balita gikan sa nagkalain-laing bahin sa Visayas. Nihatag ang national government og kapin usa ka gatos nga milyong piso nga pondo alang sa pagpatukod sa 4-story building sa Cebu City Jail. Bahin kini sa plano nga palapdan ang Cebu City Jail aron dili maghuot ang mga piniriso. Nagbuhat na og bidding process ang BJMP Region 7 ug human niini sugdan na ang konstruksyon sa jail facility. Matod sa lokal nga kagamhanan sa Cebu, hangtod usa ka libo nga piniriso ra ang angay sulod sa prisuhan. Apan sa pagkakaron, maabot na sa kapin 4,000 nga piniriso ang ana niini. Sa laing bahin, giawhag sa Department of Health Region 8 ang mga mulupyo sa Eastern Visayas nga pirming manglimpyo sa palibot aron malikayan nga adunay mga lamok nga carrier sa Zika virus infection. Ani ang report ni Jeneline Gaki. Negatibo ang confirmatory test ang duha nga lalaki nga taga Eastern Visayas nga gindududahan nga may ada Zika virus infection. Pero sumala ha Department of Health Region 8, padayon nira nga gimbabantayan ang kabutangan handuduha. Naipasabot ha iran kaso ini nga duha hadto November 2016 ngan gumawas ang result han confirmatory test hadto naglabay la nga bulan. Igin pasabot na gihapon niran kasuhan duduha halukal nga panggobyernuhan kundiin nag-uukoy ang mga ini. Iniin para makapagbuwatin mga pitad para malikayanin pagkamayada lamok halugar nga carrier in Zika virus. Labot hafaging, ginsagdunanan ayan siya magkadordilain nga lugar nga magbuwatin clean-up drives. Mawawala na yan, nahaponan na lamok nga wala nilang makakagada haapon. Ang 80% itag mga manifest liwat iya mga manifestation na puro parehas ibang dengue and chikungunya.
Labot laha dudwa nga lalaki, ginbabantayan gihapon ng DOH an usa nga burod ngan ginmomonitorariyon nga posible na expose ha Zika virus. Pero negativity nga may signs of microcephaly. Pero makakasaling nga niya naging may positive, pero ito hiya, din pa-follow up naman. Tika nga Tacloban City, Jeneline Gakit, humahataw sa balita. Og kana ang mga balita nga atong nakuha dinhi sa rehiyon sa Kabisayan. Gikan dinhi sa Cebu City, balik dinha sa inyo June. Dengan salamat, Deb Riveral. Alamin naman natin ang mga balita sa labas ng bansa kay Angela Lagunzad. And for the news in Asia, here is Jane Robles from Ho Chi Minh City, Vietnam. Jane, go ahead. Thank you, Angela. In Japan, 8 people are feared dead and 2 were in critical condition on Monday. This after an avalanche hit a group of high school students and teachers climbing in central Japan. It was not immediately clear how many of the victims were students, according to officials. The avalanche occurred on Monday morning near a ski slope in Nazu, north of Tokyo. 52 high school students and 11 teachers were climbing. Japanese officials typically do not declare victims dead until a doctor has made a formal announcement. Investigation is still ongoing. Vietnam rice export dropped by 18% in the first quarter of the year. According to the Ministry of Agriculture and Rural Development, the export were 17.3% lower in value compared to the same period last year. China remains Vietnam's largest rice importer with a market share of 36%, followed by the Philippines with nearly 25% market share. The export drops were strongest in Ghana, Hong Kong, and Malaysia. The ministry expects to create a healthy market enterprises, investing in rice production and trade to ease farmers' difficulties by boosting high-quality rice exports. And those are the news in Asia. Back to you, Angela. Thank you, Jane, from Ho Chi Minh City, Vietnam. In other news, 4 Tanzanian children with albinism arrived in the United States on Saturday for medical treatment. Sonny Cos reports. In Tanzania, people with albinism live in danger like 15 years old Emmanuel Rutima suffered from superstition-driven attacks. He and 3 other children arrived on Saturday in the U.S., making return trip having outgrown prosthetics they got 2 years ago with the help of a charity, Global Medical Relief Fund. Emmanuel's arm was chopped off and the fingers of the other, and his attackers tried to pull out his tongue and teeth. That's why he speaks with difficulty. You want to be given a new hand, yes. The children attend boarding school and live in so-called safe houses in Tanzania. They rarely go out in public because of fear. You can see that all of them are injured. They're still traumatized. They don't trust anyone. And by the end of their stay, you know, it was so heartwarming to know that we broke through that, you know, and they know that we're their friends. The children are expected to stay about 2 months getting further medical treatment. The United Nations official estimates at least 75 albino were killed in the East African nation between 2000 and 2015. According to the Office of the UN High Commissioner for Human Rights, the body parts are traded in lucrative market for use in witchcraft. Reported prices ranges from $2,000 for a limb to $75,000 for a corpse. Sonny Cos, UNTV News and Rescue, New York, USA. And those are the latest from abroad. Back to you, Monica. Thank you, Angela. Mahigit 1,000 residente sa Magdalena, Laguna ang natulungan sa medical mission ng UNTV at Members Church of God International. Narito ang ulat ni Sherwin Culubo. Maagang napuno ng mga kababayan natin sa bayan ng Magdalena sa Laguna ang Glorieta Covered Court
dahil sa medical mission na hatid ng UNTB at Members Church of God International. Karamihan sa mga nagpakonsulta sa mga doktor ay mga senior citizen. Tulad na lamang ng 87 anyos na si Lola Maria Mendoza na ipinatingin ang kanyang mga nanlalabong mata. Bukod sa libreng salamin sa mata, pinagkalooban din si Lola Maria ng mga gamot at bitamina. Maraming salamat. At pati ako nagkasalamin. Ganun lang yun eh. Wala naman akong may bibigay na pera sa inyo. Hindi nga ako makapagpo-opera. Halimbawa ako may katarata. Hindi nga ako makapagpo-opera at wala naman akong pera. Hindi salamat. Ganun lang yun eh. Wala namang magagawa kami mga mahihirap kundi salamat eh. Si Lolo Silvestre naman na isang magsasaka ay sumadya sa medical mission sa pag-asang malulunasan pa ang matinding hapo na nararamdaman. Hinahapo po ako. Bakit po hinahapo kayo? Dahil sa kunay po nga rin, ang aking katandaan na po, ay ako kaya po nagpatika po dito. Gusto ko po umigi. At ako'y lubos po napapasalamat sa dumating dito sa bayan ng Magdalena. Ako talagang gusto ko pong umigi at umabahaba ang buhay ko po. Maraming po salamat sa inyo po. Si Lola Maria at Lolo Silvestre ay kabilang sa mahigit 1,000 residente sa bayan ng Magdalena na natulungan sa libreng medical, optical at dental consultation, laboratory test at iba pang libreng serbisyo. Talagang pinagpala kami lahat. Yun lang, una sa Panginoon, pangalawa sa inyong lahat na nag-visit dito. Nagpapasalamat kami at napaunlakan yung aming request na magsagawa dito ng medical and dental mission. At sana ipagpatuloy nyo pa para mas marami pang matulungan na mamamayan. Sherwin Kulubong para sa Serbisyong Kasangbahay. Magdalena yun, di ba? Magdalena, Laguna raw. Dami. Layo-layo yata yun. Oo, tsaka nakakatuwa. Ako may Siyempre. soft spot ako sa mga matatanda eh. Yung sa matanda, di ba, magsaka siya. Magsasaka, hapong-hapo. Oo, natulungan natin. Tsaka nakakatuwa kahit nga yung mga hindi madalas sa pupuntahan ng mga lugar, hinahanap natin yan para makapaghatid ng kahit kaunting tulong. At marami talagang nagre-request. Hindi lang talaga accommodate sabay-sabay. Mapagbibigyan, di ba? Oo, pero naka-line up na yan, Yes, di ba? yes. Ayan. Kaya good job po sa lahat ng nasa likod ng ating mga medical mission. Yes, clinic ni Kuya, yung mga doctors natin dyan, mga dentista, mga volunteers yan. Volunteers. Talagang, sanay na silang gumawa ng mabuti sa kapwa. Para sa iba pang umahataw na balita, bumisita lamang po sa aming website ang untvweb.com. At yan po ang hataw na balita ngayong araw po ng Martes, March 28, 2017. Sa ngalan po ni Kuya Daniel Razon, ako po si Jun Suriao. Ako naman si Monica Veral. Susunod na po ang programang Bawal ang Pikon, Get It Straight with Daniel Razon.